Taong 2014, sa gitna ng taglamig sa Toronto, Canada, tumitindi ang lamig hindi lamang sa paligid kundi pati na rin sa puso ni Sherry Peterson. Siya ay 25 taong gulang, may maamong mukha at malamlam na mga mata. Siya ay sales associate sa isang fashion boutique at halos 5 taon ng karelasyon si Philip Tuthill, isang mabait at maasikasong IT specialist. Si Philip ang tipo ng kasintahang maaasahan, maalalahanin, tapat at palaging inuuna si Sherry. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pag-aalaga ni Philip, may kung anong bumabagabag kay Sherry. Parang may kulang. Sa bawat yakap ni Philip, hindi niya maitatangging may kung ano sa kanyang puso na hindi nito napupunan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naroon ang pakiramdam ng pagkabagot at pag-aalinlangan sa puntong ito ng kanilang pagsasama. Isang gabi noong Marso 2014, habang magkasama sila ni Philip sa isang maliit na apartment, napansin nito ang pagiging tahimik ni Sherry. Tinanong ni Philip kung may problema, ngunit umiling lamang si Sherry at pilit nang ngumiti. Sinasabing pagod lang siya sa trabaho. Pero ang totoo, malalim ang iniisip ni Sherry. Parang may nag-uudyok sa kanya na maghanap ng thrill, ng pagbabago na tila monotonous ang takbo ng kanilang buhay kasama si Philip. Hindi na rin naiiwasan ni Sherry ang tumingin sa ibang lalaki, lalo na kapag nasa trabaho siya o nasa labas kasama ang mga kaibigan, bagamat alam nitong siya ay committed na sa isang tao. Isang gabi, inalok ni Philip na maghapunan sila sa paborito nilang restaurant. Ngunit tumanggi si Sherry at sinabi na may lakad siya kasama ang mga office mate kahit pa plano niyang pumunta sa isang bar na malapit sa downtown kasama ang kaibigang si Ophelia Holland. Nagpaalala si Philip na mag-ingat si Sherry bago ito umalis. Ngumiti si Sherry. Alam niyang wala siyang dahilan para maghanap pa ng iba. Ngunit parang hinihila siya ng sariling damdamin papunta sa landas na hindi pa niya nalalakaran. Sa gabing yun, pumasok si Sherry sa isang bar na puno ng ilaw, musika at tawanan. Ito ang unang beses niyang nagpunta sa ganoong lugar nang wala si Philip. Sa gitna ng ingay ng musika at halakhak ng mga tao, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Tila nakalimutan niya ang lahat ng alalahanin. Nilapitan siya ng isang lalaki at kinausap. Matangkad ito, maganda ang tindig at palangiti. Hindi nagtagal, nag-inuman sila at napasarap ang usapan. Habang nag-uusap, nagpatuloy rin ang kanilang pag-inom hanggang sa hindi na niya namalayan ang pagkawala nito sa wisyo. Naging malabo ang lahat. Ang huling natatandaan niya ay ang pagiging mag-isa sa isang madilim na silid habang walang saplot at natatakpan lang ng kumot. Masakit ang kanyang ulo at ang katawan ay hinang-hina. Batid niyang may nangyari sa kanya na hindi niya pinahintulutan. Agad nitong tinawagan si Ophelia, ngunit nang sumagot ito ay inakala nitong nauna nang umuwi si Sherry dahil hindi na niya ito nakita sa bar ilang oras matapos silang magtungo roon. Walang nagawa si Sherry kundi umuwi sa apartment nila ni Philip at walang sinabi tungkol sa nangyari. Pinilit niyang kalimutan ang gabing yun, kahit pa patuloy itong bumabagabag sa kanya. Sa kabila nito, pinanatili niyang normal ang kanyang kilos sa harap ni Philip, na hindi naman tumigil sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta. Ngunit pilit mang itago ay binabagabag siya ng kanyang konsensya at ng mga katanungan sa kanyang isipan. Nagawa niyang pagtaksilan ang taong kasama niya at patuloy na nagbibigay sa kanya ng aruga sa kabila ng mga hindi nito maintindiang kakulangan sa sarili na naramdaman nito noong mga nakaraang linggo. Lumipas ang ilang buwan. Abril 2014, naramdaman niyang parang nagbabago ang kanyang katawan. Ang kanyang mental state ay hindi rin naging stable dahil sa pangyayari.
Nagpasya siyang magpatingin sa doktor para malaman ang kanyang kalagayan. Sa klinika, matapos ang ilang serye ng pagsusuri, tinawag siya ng doktor para sabihin ang resulta. Napansin niya ang seryosong ekspresyon nito na tila may mabigat na sasabihin. Ipinahayag ng doktor ang mga salitang nagpabagsak ng kanyang mundo. Siya ay nagpositibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Hindi siya makapaniwala. Isa lang ang naisip nitong dahilan at ito ay ang nangyari nung gabing nagtungo siya sa bar at dito niya naramdaman ang halo-halong emosyon, galit, pagsisisi at labis na pag-aalala. Sa mga araw matapos marinig ang balita mula sa doktor, naramdaman ni Sherry ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Hindi niya matanggap ang kanyang kondisyon at pinili niyang itago lahat mula kay Philip. Sa kabila ng pagmamahal nito sa kanya, inisip niyang hindi niya kayang ipagpatuloy ang relasyon nila. Nangamba siya na baka mailipat niya ang virus kay Philip at mas pinili niyang itulak ito palayo sa pakikipaghiwalay niya rito. Nagpanggap si Sherry na may iba ng dahilan kung bakit niya ito napagdesisyonan. Hindi ito matanggap ni Philip at paulit-ulit na nagtanong, ngunit nanatiling tahimik si Sherry sa tunay na dahilan. Umalis si Philip, nagdadalamhati at hindi makapaniwala sa desisyon ni Sherry. Samantala sa kabila ng kanyang takot at galit, naramdaman ni Sherry ang unti-unting pag-usbong ng ideya ng paghihiganti. Wala siyang matukoy na tiyak na salarin mula nung gabing yun sa bar, ngunit ang sakit na nararamdaman ay nag-udyok sa kanya. Nagumawa ng aksyon laban sa sino mang maaaring naging responsable sa kanyang sitwasyon. Nagsimula siyang bumalik sa mga bar at lugar na puno ng mga estranghero. Dala ang kanyang galit at kawalan ng pag-asa. Ginamit ni Sherry ang kanyang kagandahan para akitin ang mga lalaking nagpakita ng interes sa kanya. Sa bawat pagkakataon, sinigurado niyang meron silang close contact. Bagamat hindi niya isiniwalat ang kanyang kalagayan, sa kanyang isip, bawat isa sa kanila ay maaaring simbolo ng taong sumira sa kanya nung gabing yun. Habang ginagawa ito, ramdam ni Sherry ang bigat ng kanyang konsensya. Ngunit mas matimbang ang galit at hinanakit na bumalot sa kanya. Pakiramdam niya, ito ang tanging paraan para makuha ang hustisyang hindi niya alam kung paano makukuha. Habang lumilipas ang panahon, naging mas magulo ang buhay ni Sherry. Ang dating maayos na buhay ay napalitan ng kasinungalingan, takot at galit. Sa kabila nito, hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning dalhin ang kanyang lihim at ang bigat ng kanyang mga ginawa. Hindi na lamang mga bar ang pinuntahan ni Sherry para sa kanyang paghihiganti. Pati lansangan. Siya'y gumagala sa gabi, naghahanap ng mga walang kamalay-malay na kalalakihan. Ang lamig ng gabi sa Toronto ay parang sumasalamin sa lamig ng kanyang puso. Sa mga sulok ng mga lansangan, hinahanap ni Sherry ang mga lalaking tila madaling mabiktima. Nilalapitan sila. Ginagamit ang kanyang kagandahan bilang pain. Minsan ay nakatayo lang sa gilid ng kalsada hanggang huminto ang ilang sasakyan, nasakay ang mga lalaking naghahanap rin ng panandaliang kasiyahan. Sa bawat pakikipag-usap, hindi niya kailanman ipinapakita ang tunay niyang layunin. Ngunit sa kanyang isipan, bawat lalaking lumalapit sa kanya ay kapareho ng lumapastangan sa kanya at dapat lang na maging bahagi ng kanyang paghihiganti. Sa tuwing natatapos ang gabi, bumabalik si Sherry sa kanyang apartment. Ngunit sa halip na kasiyahan, malalim na lungkot at pagsisisi ang nadarama niya. Sa kanyang isipan, nararapat lang ang mga ito sa kanila. Kahit pa ang ilan sa kanila ay walang kinalaman sa kanyang dinanas. Parang isang bulag na paghihiganti ang kanyang ginagawa. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ng kanyang konsensya ang nagsasabing mali ang kanyang ginagawa. Ngunit sa tuwing bumabalik ang alaala ng bar, lalo lamang tumitindi ang galit at hinanakit sa kanyang puso. Pakiramdam niya, wala nang makakapigil sa kanya.
Sa kanyang isip, ito ang tanging paraan para mabawasan ang nararamdaman niya. Habang lumilipas ang panahon, nararamdaman niyang lumalalim ang sugat, hindi lang sa katawan pati na rin sa kanyang kaluluwa. Pero sa gitna nito, hindi niya alam na ang kanyang paghihiganti ay magdadala ng mas malaking komplikasyon na magbabago sa buhay niya. Nagpatuloy ang ganitong takbo ng buhay ni Sherry hanggang isang araw noong Nobyembre 2014. Habang nagpapahinga si Sherry, nakatanggap siya ng tawag mula sa klinika kung saan siya na-diagnose na may HIV. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng doktor na tila nag-aalangan sa sasabihin. Humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na nagkaroon ng pagkakamali sa kanyang naunang pagsusuri. Ang resulta ng kanyang test ay negatibo at hindi siya positibo sa HIV gaya ng unang nabanggit nito sa kanyang isinagawang test. Sinabi ng doktor na nagkaroon ng problema dahil sa kapabayaan ng isang staff at mali ang detalyeng naibigay nito sa doktor na kailan lang nila nadiskubre. Sinabi nitong ang mga pagbabago sa katawan ni Sherry ng panahong yon ay bunga marahil ng stress o ng anxiety ng kanyang pinagdaraanan. Napaupo si Sherry, halos hindi makapaniwala sa narinig. Ang lahat ng sakit, galit at paghihiganti na kanyang ginawa ay batay pala sa isang maling impormasyon. Ang gabing yon ay naging pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Hindi siya makatulog. Iniisip ang kanyang mga maling desisyon na dahilan para humantong siya sa ganoong sitwasyon. Naisip niya ang kanyang kasintahang niloko niya at tinatanong kung ito ang kabayaran ng kanyang kataksilan sa lalaking nagmahal sa kanya ng tunay at tapat. Kinabukasan, nagpasya siyang sumailalim muli sa pagsusuri para tiyakin ang resulta. Lumipas ang ilang saglit bago niya nakuha ang bagong resulta at sa pagkakataong ito ay nagpakita na siya ngayon ay positibo na nga sa HIV. Ang lahat ng kanyang ginawa noong mga nakaraang mga buwan ay tuluyang bumalik sa kanya. Napagtanto niyang ang kanyang galit at paghihiganti. Siya mismo ang sumira sa kanyang buhay. Sinubukan pa niyang magpa-test sa ibang klinika, umaasang kapareho lang ito ng unang insidente na nangyari sa kanya at malamang ay nagkamali ang pasilidad sa ibinigay na resulta, ngunit sa pagkakataong yon ay parehong reactive ang lumabas sa isinagawang pagsusuri. Lunod sa pagsisisi at halos hindi makaharap si Sherry sa salamin. Ang bigat ng kanyang konsensya ay hindi na niya kayang buhatin. Ang kanyang mga aksyon na sa tingin niya noon ay paraan ng hustisya ay naging dahilan para tuluyang mawala ang kanyang pag-asa. Ang mga mukha ng mga taong nakasalamuhan niya ay bumabalik sa kanyang alaala at wala siyang ibang nagawa kundi umiyak at magmukmok sa silid. Naisip niyang wakasan ang sariling buhay matapos ang nangyari. Ngunit alam niyang walang saysay ang mga bagay na ito. Sa mga sumunod na linggo matapos makatanggap ni Sherry ng masakit na balita, dumating ang puntong naisip niyang walang ibang maaaring lapitan kundi si Philip. Nais niyang aminin sa taong ito ang katotohanan at umaasang maiibsa ng bigat na kanyang dinadala. Hindi siya umaasang mauunawaan ni Philip, ngunit ang masabi ang katotohanan ay sapat na para sa kanya ng mga panahong yun. Enero ng taong 2015 nagtungo ito sa dating apartment na tinutuluyan nila ni Philip. Kumatok ito at pagbukas ng pinto, nag-aatubili siyang tumayo sa harapan ng lalaki at halos hindi makahanap ng mga salita para magpaliwanag. Ang mga luha na kanina pa niyang pinipigil ay bumagsak. Habang inilalahad niya ang buong katotohanan mula sa maling diagnosis, sa paghihiwalay nila hanggang sa kanyang paghihiganti, naramdaman niyang unti-unti siyang nilalamon ng kahihiyan. Walang ibang inaasahan si Sherry kundi ang galit mula kay Philip. Sa kabila ng kanyang mga inaasahan, hindi galit ang nakita niya. Sa halip na natili itong tahimik na para bang iniisip ang bigat ng mga narinig nito. Lumapit si Philip at sa halip na magalit niyakap si Sherry ng mahigpit. Animoy sinasabing ang lahat ng ito ay kanilang haharapin ng magkasama.
Walang sinabi si Philip kundi ang kanyang mga kilos ay nagbigay kay Sherry ng kaunting liwanag sa kabila ng madilim na mundo. Pinapasok ni Philip sa apartment si Sherry. Nagbigay siya ng mga salitang nagbigay ng pag-asa kay Sherry, bagamat nilalamon din siya ng kahihiyan dahil sa kabila ng lahat ay nanatiling mapagmahal si Philip sa kanya. Sinabi ni Philip na wala siyang ibang hinintay kundi dumating ang araw na muling bumalik si Sherry at nangakong tatanggapin ito anuman ang maging sitwasyon, at nang dumating nga ang gabing yun, kahit pa napakabigat ng nalaman niya ay nanatili siyang totoo at sa kanyang pangako ay tatanggaping muli si Sherry. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang kaayusan sa buhay ni Sherry. Hindi ito naging madali, ngunit kasama si Philip, sinimulan niyang harapin ang kanyang kondisyon, dumaan sa tamang gamutan at magkasama nilang napag-usapan ang mga plano. Itinuloy nila ang kanilang pagsasama at nagdesisyon na hindi na magkaanak dahil ayaw nilang sapitin ng bata ang hirap ng pagkakaroon ng mabigat na karamdaman. Naging maingat si Sherry na hindi mahawahan si Philip sa kanyang sakit. Hindi naman ipinaramdam ng lalaki na may nagbago at hindi niya ipinakita kay Sherry na siya ay natatakot sa kondisyon nito. Makalipas ang 1 taon, Mayo 2016, naganap ang simpleng seremonya na nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Ikinasal si Sherry kay Philip. Si Philip na sa kabila ng lahat ay nananatiling matatag para kay Sherry. Ang naging lakas niya sa lahat ng pagsubok. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan ni Sherry na unti-unting patawarin ang sarili at tanggapin ang kanyang nakaraan at harapin ang sitwasyon ng may tapang. Bagamat hindi na may babalik ang mga nawala, natutunan nilang muling bumangon. Ang kanilang buhay, bagamat may limitasyon, ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa piling ni Philip, natutunan ni Sherry na may puwang pa rin para sa kaligayahan sa kabila ng lahat ng pagkakamali. Ang kanilang kwento ay naging patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may liwanag na naghihintay.